Isang pirasong papel lang pala ang halaga ng 7 taon nating pagsasama, Gavin. Habang suot ko ang puting belo, dahan-dahan mo namang nilalagdaan ang kamatayan ng aking kumpanya. Sabi ng iyong ina, isa lamang akong munting ATM na naglalakad. Nagkakamali kayo. Ngayong gabi ang pag-ibig na ipinunla ko ay magiging abo, at sa abong iyon sisiguraduhin kong wala kayong matitirang kahit anong dangal. Handa na ba kayong mawala ng lahat? O baka mas gusto ninyong makita kung paano gumanti ang isang babaeng wala ng takot? Konting tiis na lang, Gavin. Siguraduhin mong pipirmahan niya ang mga dokumento para sa merger bago ang kasal sa susunod na linggo. Pagkatapos nating makuha ang kontrol sa kumpanya niya, pwedeng-pwede mo na siyang itapon. Tutal wala naman siyang pamilyang maghahabol sa kanya. Para lang siyang basang sapatos na gagamitin natin para hindi tayo maputikan, at kapag tuyo na ang daan itatapon na natin sa basura. Ang boses ni Doña Violeta ay parang laso ng kumpas na humihiwa sa hangin ng silid-aklatan. Malamig, mapang-api. Walang bakas ng pagmamahal na madalas niyang ipinapakita kapag kaharap ang kaisa-isang babaeng tinatawag niyang anak. Alam ko ma, huwag kang mag-alala, sagot naman ni Gavin. Ang boses na iyon, ang boses na gabi-gabing bumubulong ng mga pangako ng katapatan kay Celestine, ay puno ngayon ng pagkainip at panunuya. Masyadong bilib sa sarili si Tine. Akala niya mahal ko talaga siya. Hindi niya alam bawat halik ko sa kanya ay may katumbas na presyo. Pagod na rin akong magpanggap na masaya sa piling ng isang babaeng walang ibang alam kundi magtrabaho. Konting pirma na lang, at magiging atin na ang lahat ng pinaghirapan niya. Sa labas ng pinto nakatayo si Celestine. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa isang maliit na pelos na kahon. Sa loob niyon ay isang mamahaling relo, isang Patek Philippe, na pinag-ipunan niya ng matagal para iregalo kay Gavin bilang simbolo ng kanilang bagong simula. Ang bawat segundo na dumadaloy sa loob ng kahon ay tila mga patalim na sumasaksak sa kanyang palad, ngunit hindi niya maramdaman ang hapdi ng laman. Mas matindi ang sakit na namumuo sa kanyang dibdib, isang uri ng kirot na tila nilulusaw ang kanyang buong pagkatao. Ilang sandali lang ang nakalipas, ang iniisip ni Tine ay ang kulay ng mga bulaklak sa kanilang kasal sa Tagaytay. Ang iniisip niya ay ang init ng yakap ni Doña Violeta na itinuturing niyang ikalawang ina. Bilang isang ulila na lumaking nag-iisa, ang pamilya Alcantara, ang naging kanlungan niya, ang pangarap na sa wakas ay natupad. Ngunit sa isang iglap, ang kanlungang iyon ay naging isang madilim na bitag. Naramdaman ni Tine ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sipain ang pinto at isampal sa kanila ang katotohanan, ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog at ang bawat hininga ay parang paglunok ng bubog. Nanigas ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng pelos na kahon hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa kanyang paningin, ang marangyang pasilyo ng mansyon na dati ay puno ng liwanag ay dahan-dahang binalot ng madilim na anino. Hindi bumagsak ang kahon sa kanyang kamay. Hindi rin siya humikbi. Ang mga luha ay nananatiling nakakulong sa kanyang mga mata, nag-aapoy sa hapdi, ngunit tumatangging umagos. Sa loob ng 7 taon, binuo niya ang kanyang kumpanya mula sa wala. Sa loob ng 7 taon, ibinigay niya ang lahat ng kanyang tiwala sa lalaking akala niya ay katuwang niya sa buhay. Ang bawat sentimong kinita niya, ang bawat gabing wala siyang tulog para sa kinabukasan nila, ay gagamitin lang pala para sa kanyang sariling pagkawasak. Dahan-dahan dinala ni Tine ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, pilit na pinipigilan ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng mansyon ay tila nanunuot sa kanyang mga buto. Napatingin siya sa kanyang singsing na may malaking diamante, ang singsing na sumisimbolo sa kanilang pangako. Ngayon ang diamanteng iyon ay tila isang piraso ng basag na salamin na walang ibang silbi kundi sugatan siya. Pilit niyang iniatras ang kanyang mga paa. Bawat hakbang palayo sa pintong iyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang katahimikan sa pasilyo ay tila humihinga, pinapanood. Ang kanyang bawat paggalaw pinagtatawanan, ang kanyang pagiging tanga. Sa kanyang isip paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang salitang basura at itapon. Tumigil siya sa tapat ng isang malaking salamin sa dulo ng pasilyo. Tiningnan niya ang kanyang sarili, ang CEO na kinatatakutan sa boardroom, ang babaeng akala ng lahat ay may control sa lahat ng bagay. Ngunit ang nakita niya ay isang babaeng basag, isang anino ng bukas na hindi kailanman darating. Isang tanong ang nanunuot sa kanyang kamalayan,
tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Gaano kalalim ang hukay na hinuhukay nila para sa akin, habang ako naman ay abala sa pagtatayo ng isang palasyo para sa ating tatlo. At sa oras na matapos silang humukay, hahayaan ko bang ako ang mahulog o sila ang itutulak ko sa sarili nilang bitag? Tinehija, kailangan nating pag-usapan ang condo unit sa BGC. Naisip ko, mas mabuting sa pangalan na muna ni Gavin iyon ilagay bago ang inyong kasal. Para naman mayroon siyang sariling asset na may pagmamalaki bilang lalaki. Alam mo naman ang pride ng mga Alcantara, hindi ba? Ang boses ni Doña Violeta ay kasing tamis ng pulot, ngunit para kay Celestine, ang bawat salita nito ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang balat. Nakaupo sila sa hapagkainan para sa almusal. Sa harapan ni Tine ay ang paboritong omelette ni Gavin, na siya mismo ang nagluto, isang gawaing ginagawa niya tuwing umaga bilang tanda ng kanyang pag-ibig. Ngunit ngayon ang amoy ng pagkain ay nagdudulot sa kanya ng matinding pagkasuka. Of course, tita. I mean mom, sagot ni Tine. Pinilit niyang pakalmain ang kanyang tinig habang dahan-dahang inilalapag ang tasa ng kape. Kung yan ang sa tingin ninyo ay makakabuti, gagawin natin. I'll talk to my lawyers about the transfer. Nagkatinginan si Doña Violeta at si Gavin. Ang mabilis na kislap ng tagumpay sa kanilang mga mata ay hindi nakaligtas sa paningin ni Tine. You're really the best, babe, sabi ni Gavin, habang hinahawakan ang kamay ni Tine at hinahalikan ito. Kaya mahal na mahal kita eh. Masyado kang maunawain. Naramdaman ni Tine ang panginginig ng kanyang kalamnan sa ilalim ng haplos ni Gavin. Ang labi nito na dumampi sa kanyang balat ay tila isang malamig at madulas na ahas. Sa loob ng 7 taon, ang haplos na ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngunit ngayon, ito ang nagpapaalala sa kanya kung gaano siya naging bulag. Pagkatapos ng almusal nang umalis ang mag-ina, para sa isang importante raw na lakad na iwan si Tina sa loob ng malaking mansyon. Ang buong katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Gavin. Ang amoy ng pabango nito na dati ay nagpapakalma sa kanya ay tila lason na ngayon. Alam niya ang code ng maliit na vault sa loob ng closet ni Gavin dahil siya mismo ang nagbigay nito sa kanya noong nakaraang anibersaryo nila. Ang petsa ng kanilang unang pagkikita. Gamit ang nanginginig na mga daliri, itinaas niya ang takip ng vault. Narinig ang mahinang tunog ng mekanismo na bumukas na tila isang huling hininga ng kanyang tiwala. Sa loob nakita niya ang isang itim na kahon ng alahas. Ito ang kwintas na ibinigay ni Gavin sa kanya noong nakaraang buwan, ang tinatawag nitong pangako necklace na may malaking diamante sa gitna. Sabi ni Gavin, pinag-ipunan niya iyon ng matagal. Ngunit sa tabi ng kahon, nakita ni Tine ang isang pirasong papel, isang resibo mula sa isang pawn shop sa Binondo. Ang tunay na diamante ay naisanlan na sa halagang 2 milyong piso. Ang nasa loob ng kahon ay isang replika. Isang piraso ng kristal na walang halaga. Naramdaman ni Tine ang isang malakas na pintig sa kanyang sentido. Kinuha niya ang kwintas mula sa kahon. Ang diamante na dati ay tila nagliliwanag ng pag-asa ay tila naging isang malungkot na piraso ng basag na bote sa kanyang paningin. Pumunta siya sa kusina at kinuha ang isang kagamitan mula sa toolbox. Sa isang iglap ng galit at pait, dahan-dahan niyang idiniin ang kagamitan sa peking bato. Narinig ang mahinang pagputok ng kristal habang ito ay nagkakapira-piraso sa ilalim ng kanyang lakas. Ang bawat pirasong tumitalsik ay tila ang mga taon ng kanyang buhay na nasayang sa isang kasinungalingan. Hindi pa doon natatapos ang lahat. Sa ilalim ng mga dokumento sa loob ng vault, nakita niya ang isang transaction slip ng bangko. Isang transfer ng 500,000 piso patungo sa account ng isang babaeng nagngangalang Micaela Santos. Ang petsa ay noong nakaraang linggo lang ang araw na sinabi ni Gavin na kailangan niyang mag-overtime sa opisina. Kasabay nito ang phone ni Gavin na naiwan sa ibabaw ng bedside table dahil sa pagmamadali ay umilaw. Isang notification ang lumitaw sa screen. Missed our lunch date yesterday, babe. Kailan tayo magkikita? Miss na kita at miss na rin ng baby natin ang daddy niya. Ang mundo ni Tine ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang salitang baby ay paulit-ulit na humiwa sa kanyang kamalayan. Ang lalaking pinangakuan niyang makakasama habang buhay. Ang lalaking pinagkakatiwalaan niya ng kanyang kumpanya. At kinabukasan, ay hindi lang pala nagnanakaw ng kanyang pera. Binubuo na pala nito ang pangarap nilang pamilya sa sinapupunan ng ibang babae.
Tumingin si Tina sa labas ng bintana, sa malawak na hardin na pinagawa niya para sa kanilang magiging mga anak. Ang mga bulaklak doon ay tila dahan-dahang nalalanta sa kanyang paningin. Hinawakan niya ang kanyang tiyan na kailanman ay hindi pa nakaranas ng himala ng buhay, at doon sa gitna ng malamig na silid isang bagong uri ng apoy ang nagsimulang magalab sa kanyang mga mata. Isang apoy na hindi luluha, kundi tutupok sa lahat ng mga taong nagtangkang gawin siyang tanga. Sino si Micaela sa buhay ni Gavin at gaano na kalalim ang ugnayan nila na maging ang isang sanggol ay bahagi na ng kanilang pagtatraidor. Siguraduhin mong walang makakalusot na detalye. Bawat transaksyon, bawat taong kinakausap nila, at bawat lugar na pinupuntahan nila gusto kong malaman ang lahat. Huwag mong hahayaang makatunog sila na may matang nakabuntot sa kanila. Ang boses ni Celestine ay parang yelo matalas at walang emosyon habang kausap ang Tham2 sa kabilang linya ng telepono. Nakatayo siya sa loob ng kanyang opisina sa Makati, nakatanaw sa mga naglalakihang gusali na tila mga higanteng saksi sa kanyang lihim na pagdurusa. Wala nang bakas ng malambot na tine na madaling mapaniwala ng mga matatamis na salita. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang kumpas ng orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kanyang mga kaaway. Nang gabing iyon sa mansyon ng mga Alcantara, ang hapunan ay tila isang eksena mula sa isang marangyang dula. Doña Violeta sat at the head of the table, her jewelry sparkling under the chandelier like the eyes of a predator. Hiha, I noticed the wedding expenses are getting a bit high, but of course it's the wedding of the year, ang reputasyon ng ating pamilya ang nakataya rito. Sabi ni Doña Violeta habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang steak. Naisip ko baka pwedeng magdagdag ka pa ng pondo para sa mga imported na bulaklak mula sa Holland. You know how much I love tulips. Tina smiled a mask she had perfected over the past few days. Of course, Mom, anything for you. Basta ba magiging masaya kayo ni Gavin, walang problema sa akin ang pera. After all, what is money if we aren't happy, right? You're so generous, Tine. Kaya naman bilib na bilib ako sa'yo eh. Singit ni Gavin sabay haplos sa balikat ni Tine. Hindi lang maganda, napakabuti pa ng puso. Naramdaman ni Tine ang panunuyo ng kanyang lalamunan sa harap ng kanilang kaplastikan. Ang bawat salita ng pasasalamat nila ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Pagkatapos ng hapunan, hindi na nakatiis si Tine at lumabas siya sa malawak na hardin para makahinga. Ang hangin sa gabi ay malamig, dala ang amoy ng mga rosas na tila nakikiramay sa kanyang nararamdaman. Doon niya nakita si Lolo Ben, ang matandang hardinero na ilang dekada na ring naninilbihan sa mga Alcantara. Nakaupo ang matanda sa isang bangko, dahan-dahang nililinis ang kanyang mga kagamitan sa paghahalaman. Lumapit si Tina at nagmano sa matanda isang gawi na hinding-hindi niya nakakalimutang gawin. Hiha, bakit parang ang bigat ng dinadala mo? Tanong ni Lolo Ben, ang kanyang boses ay paos, ngunit puno ng malasakit. Ang mga mata ay hindi nakakapagsinungaling kahit gaano pa kaganda ang ngiting ipinapakita mo. Napayuko si Tina, naramdaman niya ang pangingilid ng luha na kanina pa niya pinipigilan. Lolo Ben, minsan po ba ang pag-ibig ay talagang kasing pait ng lason? Bumuntong hininga ang matanda at tumingin sa malayo. Ang pamilyang ito, Tine, may mga aninong nakatago sa likod ng mga pader na ito. Marami ng rosas ang nalanta sa lupang ito dahil sa sobrang pagdidilig ng kasakiman. Huwag kang magpapadala sa ganda ng palasyo dahil minsan ang pinakamasarap na pagkain ay may kasamang patalim. Dahan-dahang kinuha ni Lolo Ben ang isang luma at kalawanging susi mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Tin. Ito ang susi sa lumang bodega sa dulo ng property. Doon itinatago ang mga bagay na ayaw na nilang makita ng mundo. Siguro panahon na para malaman mo kung anong klaseng lupa ang kinatatayuan mo. Nanginginig ang mga kamay ni Tine habang tinatanggap ang susi. Ang lamig ng metal ay tila nanunuot sa kanyang palad. Sino si Lolo Ben sa buhay ng mga Alcantara at bakit tila mas marami siyang alam kaysa sa ipinapakita niya? Bago pa makasagot si Tine, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa. Isang mensahe mula sa kanyang Tham2. Pagbukas niya ng kalakip na larawan, tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa kanyang buong katawan. Sa larawan kitang-kita si Gavin at ang babaeng si Micaela na magkahawak kamay sa tapat ng Makati Savings Bank. Ngunit hindi iyon ang nakakagimbal.
Ang nakakagimbal ay ang folder na hawak ni Gavin, isang folder na may logo ng kumpanya ni Tine, at ang nakasulat na pangalan sa ibaba ay hindi kay Gavin kundi ang sariling lagda ni Tine na halatang halata na ginaya lamang. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang anino ni Tine ay tila humaba at naging mas madilim. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa susi sa kanyang kamay at sa larawan sa kanyang screen. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pusong sugatan. Ito ay tungkol na sa kanyang buhay, sa kanyang dangal, at sa bawat pawis na ipinuhunan niya para sa kanyang kinabukasan. Ano ang matatagpuan ni Tine sa loob ng lumang bodegang iyon, at sapat ba ang susing ito para buksan ang pintuan ng impyerno ng mga Alcantara? Good morning, Ms. Marasigan. How can I help the most valued client of our branch today? Ang boses ni Michaela Santos ay kasing talas ng isang labahan na binalot sa telang sutla. Nakatayo siya sa likod ng kanyang marangyang desk sa loob ng private banking lounge. Ang kanyang uniforme ay walang kakunot-kunot at ang kanyang ngiti ay tila isang maskarang porselana. Sa balikat niya ay nakasabit ang isang bagong modelo ng Louis Vuitton, isang bag na alam ni Tine na nagkakahalaga ng 3 buwang sahod ng isang manager, ngunit narito ito sa bisig ng isang hamak na loan officer. Gusto ko lang i-verify ang ilang mga dokumento para sa merger na ipinadala ni Gavin, seryosong sagot ni Tine. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, isang kasanayang natutunan niya sa loob ng maraming taon sa mundo ng negosyo. Nabanggit niya na may ilang pirma pa raw na kulang. Yes, the Alcantara Marasigan merger. Napakagandang balita niyan, Miss Tine. Bagong yaman, bagong simula. Ani Micaela habang dahan-dahang binubuklat ang isang makapal na folder. Ang bawat paglipat niya ng pahina ay tila isang tunog ng tuyong dahon na dinudurog sa ilalim ng paa. Huwag kayong mag-alala, maayos na ang lahat. Inaasikaso na namin ang huling stage ng loan approval. Habang abala si Micaela sa pag-aayos ng mga papel, hindi pinalampas ni Tine ang pagkakataon. Sa ilalim ng kanyang suot na mamahaling blazer, dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na device, isang cutting-edge na listening tool na kasing laki lamang ng isang butones. Habang nagpapanggap na inaabot ang kanyang ballpen na nahulog sa ilalim ng gilid ng mesa ni Micaela, mabilis at maingat niyang idinikit ang device sa ilalim ng kahoy na sandalan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot na mahuli, ngunit ang galit sa kanyang dibdib ang nagsilbing anchor para manatiling matatag. Ito na po ang mga kopya. Muling pagsasalita ni Micaela, ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan. Lahat ay pirmado na ninyo at ni Mr. Gavin. Perfect and legal. Kinuha ni Tine ang folder. Ang kanyang mga mata ay agad na dumapo sa huling pahina. Doon sa ilalim ng kanyang peking lagda ay may isang tatak na pula, ang opisyal na selyo ng kanyang sariling kumpanya. Ngunit ang mas nakakagulat sa tabi ng selyo ay ang maliit na inisyal ng taong nag-verify ng dokumento mula sa loob ng kanyang opisina. Napahigpit ang hawak ni Tine sa folder hanggang sa mayupi ang gilid nito. Ang initial na iyon, kilala niya iyon. Iyon ang lagda ni Sandra, ang kanyang secretary, na itinuring niyang kapatid sa loob ng 10 taon. Si Sandra na kasama niyang umiyak noong malugi ang unang project nila. Si Sandra na pinagkatiwalaan niya ng lahat ng passwords at susi ng kumpanya. Naramdaman ni Tine ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Ang bawat sulok ng silid ay tila umiikot. Ang taong pinagkakatiwalaan niya sa loob ng kanyang bahay ay nanloloko sa kanya, at ang taong pinagkakatiwalaan niya sa kanyang opisina ay binibenta siya. Wala na siyang ligtas na lugar. Ang kanyang buong mundo ay isang malaking entablado kung saan lahat ng tao ay may hawak na kutsilyo sa likod ng kanilang mga likod, naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para itarak ito sa kanya. Miss Tyne, are you okay? Parang namumutla kayo? Tanong ni Micaela, may bahid ng pangungutya sa kanyang tinig. Huminga ng malalim si Tine, pilit na ibinabalik ang lakas sa kanyang mga binti. I'm fine, masyado lang sigurong pagod sa wedding preparations. Thank you for your time, Micaela. I'm sure magkikita pa tayo ulit sa mga susunod na araw. Tumalikod si Tine at lumakad palabas ng lounge. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ng bangko ay tila isang marcha patungo sa digmaan. Nang makarating siya sa loob ng kanyang kotse, doon lamang siya bumigay. Ang kanyang mga kamay ay humampas sa manibela, hindi naglalabas ng tunog, ngunit ang sakit ay ramdam sa bawat hibla ng kanyang kalamnan. Inilabas niya ang kanyang laptop at kumonekta sa listening device na itinanim niya. Mula sa speaker narinig niya ang boses ni Micaela
na tumatawa sinusundan ng boses ng isang lalaki. Sa kabilang linya si Gavin. Babe, napapirma ko na ang huling batch. Ang tanga talaga ng bride-to-be mo, naniwala agad. Konting-konti na lang makukuha na natin ang pera at makakaalis na tayo sa bansang ito. Kumusta ang baby natin sa loob ng tiyan mo? Sabihin mo sa kanya si daddy magiging bilyonaryo na. Napapikit si Tine, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang umagos, mainit at puno ng pait. Hindi na lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa isang sanggol na nabubuo sa gitna ng kasinungalingan habang siya ay pinagmumukhang tanga sa harap ng dambana. Kung ang sarili niyang assistant ay kasabwat na sa panloloko, sino pa ang natitirang kakampi niya sa loob ng kumpanyang binuo niya mula sa kanyang sariling dugo at pawis? At hanggang saan ang kayang gawin ni Sandra para lamang mapalunod siya sa sarili niyang tagumpay? Celestine, maupo ka. May kailangan tayong pag-usapan na mas importante pa sa mga meeting mo sa Makati. Ang boses ni Doña Violeta ay tila isang hatol ng korte, mabigat at puno ng awtoridad habang nakaupo siya sa kanyang paboritong silya na gawa sa inukit na nara. Ang kanyang mga kamay na puno ng mga singsing na may malalaking bato ay nakapatong sa kanyang kandungan. Sa harap niya si Celestine ay dahan-dahang naupo, pilit na pinapakalma ang bawat hibla ng kanyang ugat. Ano po iyon, ma'am? Tanong ni Tine. Ang boses niya ay malambot, ang boses ng isang mabuting manugang na pilit niyang isinasabuhay. Napapansin ko, masyado ka nang nakatutok sa kumpanya mo. Halos hindi mo na naaasikaso si Gavin. Hija pamilya ang dapat na priority ng isang babae. Ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan ko na ang mapapangasawa ng anak ko ay mas mahal pa ang pera kaysa sa kanyang magiging asawa. Inilabas ni Doña Violeta ang isang rosaryo mula sa kanyang bulsa, dahan-dahang pinagugulong ang mga butil nito sa kanyang mga daliri. Ang mabuting asawa ay mapagpatawad at mapagkumbaba. Kahit anong galing mo sa boardroom, pagdating sa bahay, ikaw ay asawa lang. Huwag mong hayaang ang pagiging ambisyosa mo ang sumira sa inyong dalawa. Naramdaman ni Tine ang hapdi ng bawat salita. Alam niya ang ginagawa ng matanda. Ito ang tinatawag na gaslighting, ang pagpaparamdam sa kanya na siya ang may pagkakamali, na siya ang kulang para mas madali siyang mapasunod. Ang kabalintunaan ay ang katotohanang ang kumpanyang tinatawag nitong ambisyon ang siyang nagpapakain sa kanilang lahat at bumabayad sa marangyang buhay na tinatamasa ni Violeta. I'm sorry, Mom. Patawad po kung pakiramdam ninyo ay napapabayaan ko si Gavin, sabi ni Tine habang nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang bumabaon sa kanyang palad. Gusto ko lang namang masiguro na matatag ang kinabukasan natin. Pero tama po kayo, kailangan kong bumawi. Dahan-dahang kinuha ni Tine ang kanyang checkbook mula sa bag. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa silid, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo, habang dahan-dahang sumusulat si Tine sa ibabaw ng papel. Narinig ang mahinang tunog ng ballpen na dumadaos-dos sa manipis na papel. Isinulat niya ang halagang 5 milyong piso. Eto po, Mom, isang maliit na contribution para sa mga huling gastusin sa kasal at para na rin sa inyo. Gamitin ninyo ito sa anumang gusto ninyong bilhin para sa inyong sarili, ani Tine habang iniaabot ang tseke. Sa isang iglap, ang kunwari ay banal na mukha ni Doña Violeta ay nagbago. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng panghuhusga ay biglang nagliwanag, tila isang gutom na lobo na nakakita ng biktima. Mabilis niyang kinuha ang tseke mula sa kamay ni Tine. Dahan-dahan niyang tinitigan ang mga sero sa papel at ang kanyang mga labi ay dahan-dahang kumurba sa isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Hiha, alam mo namang hindi mo kailangang gawin ito. Pero dahil mapilit ka, tatanggapin ko na ito bilang tanda ng iyong pagsisisi, sabi ni Violeta habang dinadala ang tseke sa kanyang dibdib, tila isang banal na relikya. Hinaplos niya ang papel at pagkatapos ay mabilis na itinago sa loob ng kanyang damit. Hindi alam ni Violeta na ang tsekeng iyon ay sadyang walang lagda sa likod at may maling petsa. Isa lamang itong piraso ng papel na magsisilbing pain para mas lalong lumabas ang tunay na kulay ng kanyang kasakiman. Isang gintong hawla na Tine mismo ang gumagawa para sa kanila. Maya-maya pa ay narinig ang tunog ng sasakyan ni Gavin sa labas. Pumasok ang lalaki sa silid, mukhang pagod, ngunit pilit na nakangiti. Lumapit siya kay Tine at humalik sa pisngi nito. Ngunit sa paglapit niya, isang matapang na amoy ng alak at pabango ng babae ang sumalubong sa ilong ni Tine. At doon sa puting kwelyo ng polo ni Gavin
ay isang matingkad na bakas ng pulang lipstick. Napagod ako sa opisina, babe. Masyadong maraming ginagawa para sa merger natin. Sabi ni Gavin habang hinahawakan ang baywang ni Tine. Tiningnan ni Tine ang bakas ng lipstick. Alam niyang hindi iyon sa kanya dahil hindi siya gumagamit ng ganoong kapula na kulay. Tiningnan niya ang mukha ni Gavin, ang mukha ng lalaking Thailanda ang beses na siyang niloloko ng harap-harapan. May dumi ka sa kwelyo mo, Gavin. Mukhang mantsa ng tinta mula sa mga dokumentong pinirmahan mo. Malamig na sabi ni Tine habang dahan-dahang dinadamay ang kanyang daliri sa mantsa. Oo, tinta nga siguro yon. Masyado kasing mabilis ang takbo ng ballpen ko kanina. Pagsisinungaling ni Gavin, hindi man lang kumukurap ang mga mata. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tine habang nakatingin sa mag-ina. Ang isa ay yakap ang tsekeng walang halaga at ang isa naman ay suot ang ebidensya ng kanyang pagtatraidor. Hanggang kailan kaya nila kayang panindigan ang mga kasinungalingang ito bago sila lamunin ang sarili nilang apoy? Huwag kang mag-alala sa pamilya ni Tine, Gavin. Wala naman silang ibang kailangan kundi ang mapabilang sa ating marangal na lipunan. Ang mahalaga, makuha natin ang bendisyon nila para sa merger bago ang pirmahan sa susunod na linggo. Ang mga ulilang gaya niya madaling masilaw sa pangalan ng mga Alcantara. Ang boses ni Doña Violeta ay puno ng kapalaluan habang inaayos niya ang kanyang mamahaling lace na belo sa harap ng salamin. Ngayong gabi, ang pamamanhikan, ang formal na pagtitipon ng mga pamilya bago ang kasal. Ngunit para kay Celestine, ang gabing ito ay hindi pag-iisang dibdib, kundi isang sarswela ng mga anino at kasinungalingan. Sa loob ng isang pribadong silid sa isang marangyang hotel sa Makati, nakalatag ang pinakamahuhusay na pagkain. Sa isang panig ng mesa, naroon ang mga kamag-anak ni Tine, mga batikang aktor na kinuha niya mula sa isang theater group para magpanggap na kanyang mga mayamang tiyuhin at tiyahin mula sa probinsya. Alam ni Tine na ang mga Alcantara ay hindi nag-abalang kilalanin ang kanyang tunay na pinagmulan, kaya madali silang mapapaniwala ng mga taong bihis mayaman at may dalang mga peking titulo ng lupa. It is an honor to finally meet the family that will welcome our dearest Tine, sabi ng isang aktor na nagpapanggap na Tio Samuel ni Tine. Nabalitaan namin ang merger ng inyong kumpanya. Napakagandang hakbang nito para sa inyong dalawa. Yes, ang mergers ka. Sagot ni Gavin na ang mga mata ay naniningkit sa tuwa. It's all for Tina's future, Tito. I want to make sure she's well provided for even if she decides to stop working after the wedding. Naramdaman ni Tine ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Ang bawat salita ni Gavin ay tila isang malapot na putik na ipinapahid sa kanyang dangal. Tiningnan niya si Gavin, ang lalaking 7 taon niyang minahal. Napakagaling nitong umarte. Kung hindi lamang niya narinig ang katotohanan, baka hanggang ngayon ay naniniwala pa rin siyang siya ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Dahan-dahan kinuha ni Tine ang bote ng mamahaling wine at sinalinan ang baso ni Gavin. Ngunit bago pa man ito inumin ng lalaki, mabilis na hinaluan ni Tine ang inumin ng isang patak ng likido na nagdudulot ng bahagyang pagkalito at pagluwag ng dila, isang bagay na binili niya mula sa isang kakilalang butika. Uminom ka pa, Gavin. You deserve it. Napakagaling mong mag-alaga sa akin, bulong ni Tine habang hinahaplos ang likod ng kanyang mapapangasawa. Habang tumatagal ang gabi, nagsimulang maging madaldal si Gavin. Ang kanyang mga tawa ay naging mas malakas at ang kanyang mga kilos ay naging mas magaspang. Alam niyo, Tito Samuel, hindi lang merger ang plano ko. Marami pa akong gustong gawin. I have friends in high places, especially in the banking sector. Di ba, Mom? Nanlaki ang mga mata ni Doña Violeta. Gavin, anak, baka marami ka nang nainom. Hayaan muna nating ang mga nakatatanda ang mag-usap. Ngunit hindi nagpaawat si Gavin. No, Mom, Tin knows I'm a risk taker. Minsan kailangan nating mag-adjust ng mga pirma para makuha ang gusto natin. It's business, and Tin is a smart businesswoman, she understands. Right, babe? Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa silid. Ang mga kamag-anak ni Tine ay nagkatinginan, umaarte ng pagkabigla gaya ng iniutos sa kanila. Ang pawis sa noo ni Gavin ay dahan-dahang gumulong at ang kanyang mga mata ay tila sandaling nawala sa focus. Anong ibig mong sabihin sa pag-adjust ng pirma, Gavin? Tanong ni Tio Samuel sa isang seryosong tono. Bago pa makasagot si Gavin, mabilis na tumayo si Tin at hinawakan ang kamay ng lalaki. Naku, pasensya na po. Masyado lang sigurong pagod si Gavin sa trabaho. Minsan talaga kung ano-ano na ang nasasabi niya kapag nakakainom. Dahan-dahang inalalayan ni Tine si Gavin,
Ngunit sa loob ng kanyang isip, tinitingnan niya ang bawat reaksyon ng mga Alcantara. Nakikita niya ang takot sa mga mata ni Doña Violeta, ang takot na mabunyag ang kanilang mga ilegal na gawain bago pa nila makuha ang lahat. Nang matapos ang hapunan, lumabas si Tina sa lobby ng hotel para ihatid ang kanyang mga aktor. Sa dilim ng gabi, napansin niya ang isang lalaking nakatayo sa tapat ng malaking poste ng ilaw. Nakasuot ito ng itim na jacket at nakatitig sa kanya. Hindi ito tamto na kinuha niya. Ang lalaking ito ay may kakaibang aura, mapanganib at malamig. Pagbalik ni Tina sa kanyang kotse, nakita niya ang isang itim na sobre na nakaipit sa windshield wiper. Narinig ang tunog ng papel na kumakaluskos habang dahan-dahan niya itong binubuksan. Sa loob walang sulat. Isang larawan lamang ang nandoon. Larawan ito ng isang duguang katawan ng isang lalaki, ang taong alam ni Tine na huling naningil ng utang kay Gavin sa Songback noong nakaraang buwan. Sa likod ng larawan may nakasulat na 2 salita, gamit ang pulang tinta, "Ikaw na." Naramdaman ni Tine ang biglang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Hindi lang pala pera at dangal ang nakataya sa laban na ito. May dugong dumanak sa likod ng mga utang ni Gavin at ngayon ang kadilimang iyon ay nagsisimula na ring humabol sa kanya. Sino ang pumatay sa lalaki sa larawan at bakit ang susunod na banta ay nakaturo sa puso ni Celestine? Ang bawat hakbang ni Celestine patungo sa dulo ng property ng mga Alcantara ay tila paglusong sa isang malalim na balon ng nakaraan. Madilim ang gabi at ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamig na sinag ng buwan na sumisilip sa pagitan ng mga naglalakihang puno ng mangga. Sa dulo nakatayo ang isang lumang bodega, maliit gawa sa semento at kinakalawang na yero at tila matagal nang kinalimutan ng panahon. Nanginginig ang mga daliri ni Tine habang ipinapasok ang susi na ibinigay ni Lolo Ben. Narinig ang mahinang tunog ng bakal na gumagasgas sa loob ng kandado, isang tunog na tila nagpapahiwatig ng pagbukas ng isang libingang puno ng mga lihim. Sa pagtulak niya sa mabigat na pinto, sinalubong siya ng amoy ng amag-alikabok at lumang papel. Bahagyang nabulunan si Tina sa alikabok na lumipad sa paligid, ngunit hindi siya tumigil. Gamit ang flashlight ng kanyang phone, nagsimulang maghanap si Tine. Sa sulok ng bodega sa ilalim ng mga lumang kagamitan, sa paghahalaman nakakita siya ng isang filing cabinet na kulay abo. Puno ito ng mga folder na dilaw na sa katagalan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang isang asul na folder na may pamagat na Insurance Claims, Alcantara Roberto. Binasa ni Tine ang mga dokumento sa loob. Ito ang ulat tungkol sa pagkamatay ng asawa ni Doña Violeta, ang ama ni Gavin, 10 taon na ang nakalilipas. Sabi ng lahat na matay ito sa isang aksidente sa sasakyan. Ngunit sa likod ng opisyal na ulat may isang liham mula sa isang mekaniko, isang pag-amin na sadyang pinutol ang preno ng sasakyan kapalit ng malaking halaga. Sa ibaba ng liham ay ang pirma ni Doña Violeta. Naramdaman ni Tine ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Ang babaeng itinuturing niyang ina ay isang mamamatay tao. Pinatay nito ang sariling asawa para sa insurance money na nagligtas sa kanila mula sa unang pagkalugi ng pamilya. Hindi pa doon natatapos ang lahat. Sa loob ng isang maliit na kahon ng sapatos, nakakita si Tina ng mga tape recorder at mga sulat kamay na dokumento. Nang buksan niya ang isa sa mga tape, narinig niya ang boses ni Gavin. "Huwag niyo akong pilitin. Babayaran ko ang utang ko sa Songback. Pakakasalan ko na ang CEO na yun. Sa susunod na linggo, kapag nakuha ko na ang kontrol sa kumpanya niya, lahat ng hilingin niyo ay ibibigay ko. Konting tiis na lang, papatayin ko rin ang babaeng yan kung kailangan, basta wag niyo lang akong sasaktan." Ang bawat salita ni Gavin ay tila isang malakas na suntok sa sikmura ni Tine. Napaupo siya sa sahig ng bodega, ang lamig ng semento ay tila nanunuot sa kanyang mga buto. Doon sa gitna ng kadiliman, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng panganib. Hindi lang pala siya mambubudol, handa silang pumatay para sa pera. "Huwag kang matakot, Hija. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito." Mabilis na napalingon si Tine. Nakatayo sa pintuan si Lolo Ben, ang kanyang anino ay tila isang bantay sa dilim. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha habang nakatingin sa mga dokumentong hawak ni Tine. "Lolo Ben at Pahal, ano po ang ibig sabihin nito?" Tanong ni Tine, ang boses niya ay nanginginig sa takot at galit. "Ang anak ko si Maria.
Siya ang unang asawa ni Gavin bago kanya nakilala, simula ng matanda ang boses ay puno ng pait. Akala ng lahat na matay siya sa sakit. Pero ang totoo, nalaman niya ang tungkol sa ginawa ni Violeta sa asawa nito. Pinatay nila ang anak ko, Tine. Ginawa nilang mukhang aksidente ang lahat. Nanilbihan ako rito ng maraming taon nagpanggap na bingi at bulag para lamang mahanap ang ebidensyang kailangan ko para mabulok sila sa kulungan. Hinawakan ni Lolo Ben ang kamay ni Tine. Ngayon ikaw na ang biktima nila, pero hindi ko hahayaang matulad ka sa anak ko. Magtutulungan tayo, Tine. Pababagsakin natin ang mga Alcantara. Isang sandali ng matinding ugnayan ang nabuo sa pagitan ng dalawa, ang dalawang pusong sugatan na pinag-isa ng puot at paghahanap ng katarungan. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, narinig ang tunog ng tuyong dahon na natatapakan sa labas ng bodega. Narinig ang mabigat na tunog ng mga yabag ng sapatos na papalapit. Ang tunog ng pagkaluskos ng mga damo ay tila papalapit sa pintuan ng bodega. Gavin! Bulong ni Tini. Narinig ang tunog ng bakal na pintuan na dahan-dahang gumagalaw. Isang boses ang bumasag sa katahimikan ng gabi, isang boses na dati ay nagpapatibok ng puso ni Tin sa tuwa, ngunit ngayon ay nagpapanginig sa kanya sa takot. Tine babe, alam kong nandyan ka. Bakit ka nagtatago sa dilim? Hindi ka lang pala magnanakaw, Michaela. Isa ka ring anay na sumisira sa pundasyon ng buhay ng ibang tao nang walang kahit katiting na konsensya. Nakatayo si Celestine sa harap ng isang maliit at tago na cafe sa gilid ng Makati. Sa loob naghihintay si Michaela Santos. Ang sikat ng araw sa labas ay tila hindi makapasok sa lamig ng atmosfera sa pagitan ng dalawang babae. Pagkatapos ng muntikang pagkakahuli sa kanya ni Gavin sa bodega, kung saan nagawa niyang magpanggap na naghahanap lamang ng lumang gamit para sa kasal, alam ni Tine na wala na siyang oras na dapat sayangin. Dahan-dahang naupo si Tine sa tapat ni Michaela. Ang loan officer ay hindi na nakasuot ng kanyang uniforme sa bangko. Nakasuot ito ng isang mamahaling silk na damit. At tila mas kumikinang ang kanyang mga alahas kaysa sa huling pagkakataon na nagkita sila. Hindi ko akalain na makikipagkita ka sa akin ng Kusamis Marasigan. O baka naman kailangan mo na ng tulong para mapabilis ang loan mo. Sabi ni Michaela, ang kanyang boses ay puno ng panunuya habang dahan-dahang humihigop ng kanyang latte. Alam ko na ang lahat, Michaela, malamig na tugon ni Tine. Alam ko ang tungkol sa inyo ni Gavin. Alam ko ang tungkol sa batang dinadala mo. At higit sa lahat, alam ko kung paano ninyo dinaya ang mga dokumento ng kumpanya ko para sa merger na yan. Bahagyang natigil si Michaela sa kanyang pag-inom, ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang mapanuring ngiti. Inilapag niya ang tasa at sumandal sa kanyang upuan. Kung ganoon, hindi na pala tayo kailangang magplastikan. To be honest, Tine, nakakasawa na ring makita ang mukha mo, na akala mo ay ikaw ang pinakamatalinong tao sa mundo. Gavin doesn't love you. He never did. Isa ka lang malaking pitaka para sa kanya, isang stepping stone para makuha namin ang buhay na nararapat para sa amin. Hinawakan ni Michaela ang kanyang tiyan nang may pagmamalaki. Ang batang ito ang tunay na tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan mo. Habang ikaw ay abala sa pagkita ng pera, kami naman ay abala sa pagbuo ng pangarap na hinding-hindi mo maibibigay kay Gavin. Naramdaman ni Tine ang bawat salita ni Michaela na tila mga karayom na tumutusok sa kanyang puso, ngunit nanatili siyang tuwid at matatag. Sa ilalim ng mesa, dahan-dahan niyang pinindot ang record button sa kanyang phone na nakatago sa loob ng kanyang bag. Bakit mo ginagawa ito? Pera lang ba ang mahalaga sa inyo? Tanong ni Tine, pilit na pinapalabas ang kanyang kahinaan para mas lalong magsalita si Michaela. Pera, of course, pero higit pa doon ang kapangyarihan. Napakadaling pekein ng mga dokumento sa bangko kung ang system ay hawak mo. Si Gavin ang utak, ako ang kamay. Pinirmahan mo ang kamatayan ng kumpanya mo noong oras na ibinigay mo kay Gavin ang autoridad sa mga accounts mo. Ang tanga mo rin kasi, Tine. Masyado kang nabulag sa pag-ibig. Tumawa si Michaela, isang tawang puno ng lason. At huwag mong isiping masisira mo kami. Sa oras na mag-ingay ka, sisiguraduhin naming babagsak ang stocks ng kumpanya mo bago ka pa makapunta sa pulis. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Tumingin si Tine sa baso ng malamig na tubig sa kanyang harap. Naramdaman niya ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib, ang galit ng isang babaeng tinraidor sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Michaela, tamam kuwam kiyum keha. Panimula ni Tine, ang boses niya ay mababa at mapanganib.
Huwag mong uubusin ang pasensya ko. Mas masakit ako mangagat kaysa sa inaakala niyo ng asawa ko. Sa isang mabilis na pagkilos kinuha ni Tin ang baso at dahan-dahang ibinuhos ang malamig na tubig sa mukha ni Michaela. Hindi ito marahas, ngunit ang bawat patak na dumadaloy sa mukha ng babae ay tila isang paglilinis sa duming dala nito. Ang tubig ay pumatak sa mamahaling damit ni Michaela at sa kanyang mga papel na nasa mesa. "How dare you!" sigaw ni Michaela. Habang nagmamadaling kumuha ng tissue ang kanyang maskara ng pagiging classy, ay biglang naglaho. "You will pay for this, Tine, sisiguraduhin kong wala kang matitira." Tumayo si Tine, ang kanyang anino ay tila bumabalot sa takot na nagsisimulang lumitaw sa mga mata ni Michaela. "Huwag mo akong takutin sa sarili kong kumpanya. I am Celestine Marasigan. Binubuo ko ang mga imperyo habang ikaw ay abala sa pagluhod sa mga lalaki." Ngunit bago pa man makahakbang palayo si Tine, isang huling pangungusap mula kay Michaela ang nagpapatigil sa kanyang mundo. "Huli ka na, Tine. Akala mo ba recording lang ang hawak ko?" Nilagdaanan ni Gavin ang irrevocable power of attorney at ang paglilipat ng lahat ng ari-arian mo kaninang umaga bago ka pa makipagkita sa akin. Legal ang lahat. In a few days, kahit ang damit na suot mo hindi na sa iyo. Naramdaman ni Tine ang biglang paghinto ng kanyang paghinga. Ang sikat ng araw sa labas ay tila biglang naglaho at napalitan ng isang madilim na katotohanan. Gaano nakalayo ang nagawa ni Gavin sa likod ng kanyang likod, at meron pa bang natitira para sa kanya? "Pasensya na po, Doña Violeta, pero decline po ang inyong credit card. Sinubukan na po namin ng 3 beses pero not authorized po ang lumalabas sa aming system." Ang boses ng sales lady sa loob ng marangyang boutique sa Greenbelt ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Sa harap niya si Doña Violeta ay tila isang bulkang malapit ng sumabog. Nakapaligid sa kanila ang mga mamahaling gown, mga sapatos na gawa sa balat ng buwaya at mga alahas na kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Ang mga ibang customer sa loob ng shop ay nagsimula ng magbulungan, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa nagaganap na eksena. "Anong declined? Imposible. Baka sira lang ang machine nyo. Alam nyo ba kung sino ako? Ako si Doña Violeta Alcantara at ang mapapangasawa ng anak ko ay ang may-ari ng isa sa pinakamalaking tech companies sa bansa." Sigaw ni Violeta, ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng kanyang lipstick sa tindi ng galit at hiyang nararamdaman. "Subukan mo ulit, baka nagkamali ka lang ng pindot." Sa kabilang panig ng lungsod sa loob ng isang madilim at pribadong opisina, nakaupo si Celestine sa harap ng 3 malalaking computer monitor. Ang liwanag mula sa screen ay nagbibigay ng asul na anino sa kanyang mukha. Sa screen makikita ang isang komplikadong daloy ng mga transaksyon. Bawat sentimo na kinuha ni Gavin mula sa mga account ni Tine gamit ang peking power of attorney ay hindi napunta sa personal na bangko ni Gavin. Sa halip, dumaan ang mga ito sa isang loophole na sadyang ginawa ni Tine sa loob ng system. Ang lahat ng perang ninakaw nila ay dumiretso sa isang shell company na ang pangalan ay Abo Holdings, isang kumpanyang kontrolado ni Tine, ngunit nakapangalan sa mga dokumentong sadyang ginawang mukhang illegal na investment ni Gavin. "Sige, ubusin nyo ang lahat ng credit limit nyo." Bulong ni Tine sa sarili, ang kanyang mga mata ay walang emosyon habang pinapanood ang mga denied notifications na lumalabas sa bawat swipe ni Violeta. "Ang akala nyo ay ninanakawan nyo ako, pero ang totoo, pinapatunayan nyo lang sa batas kung gaano kayo kasakim." Dahan-dahan pinindot ni Tine ang isang button na nagsasabing, "Freeze all associated cards." Narinig ang mahinang tunog ng kanyang paghinga sa gitna ng katahimikan ng silid. Ang bawat pindot niya sa keyboard ay tila isang pako sa kabaong ng kasakiman ng mga Alcantara. Bumalik ang eksena sa boutique. Ang sales lady ay mas lalong namutla. "Madam, pati po ang inyong pangalawang card. Wala na rin pong laman. Baka po gusto ninyong tawagan ang inyong bangko." "Walang laman, hindi maaari." Gavin, sagutin mo ang telepono," sigaw ni Violeta habang mabilis na idinudial ang numero ng kanyang anak. Ngunit ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na boses ng operator na nagsasabing hindi maabot ang numero. Sa mga sandaling iyon, si Gavin ay nasa loob ng isang tago at madilim na parking lot sa Makati. Hindi siya makasagot dahil ang kanyang phone ay talsik sa sahig, basag ang screen. Nakapaligid sa kanya ang 3 lalaking may malalaking katawan, ang mga collectors mula sa underground songback na inutangan niya. "Gavin, nasaan ang pera? Sabi mo ngayong araw ang bayaran." Sabi ng isang lalaking may mahabang peklat sa mukha
habang dahan-dahan nitong nilalaro ang isang metal na tubo sa kanyang kamay. Narinig ang tunog ng bakal na tumatama sa semento, isang tunog na nagpapanginig sa tuhod ni Gavin. Sandali lang, may problema lang sa bangko. Ang merger, ang pirmahan ay sa susunod na linggo na magiging bilyonaryo na ako pangako. Pagsusumamo ni Gavin ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng kawalang pag-asa. Ang kanyang marangyang polo ay basang-basa na ng malamig na pawis. Pagod na kami sa mga pangako mo. Sabi ng boss namin kung walang pera kailangan mong sumama sa amin. Sabi ng lalaki habang hinahawakan si Gavin sa kwelyo at marahas na kinaladkad patungo sa isang itim na van. Narinig ang tunog ng pinto ng van na marahas na isinara, isang tunog na tila huling hantungan ng lahat ng pangarap ni Gavin. Ang hiyaw ni Gavin ay nanatiling nakakulong sa loob ng sasakyan habang ito ay mabilis na humaharurot palayo sa liwanag ng syudad. Mula sa malayo sa loob ng kanyang sasakyan na nakaparada sa tapat ng Greenbelt, pinanood ni Tine si Doña Violeta na lumabas ng butik na walang dalang kahit anong plastic bag habang pilit na itinatago ang kanyang mukha mula sa mga taong kumukuha ng video sa kanyang pagkapahiya. Naramdaman ni Tine ang isang kakaibang uri ng katahimikan. Walang saya, walang lungkot. Tanging ang matigas na katotohanan na ang karma ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin, ngunit dumarating ito sa oras na akala natin ay tayo ay pinakamakapangyarihan. Ngunit habang nawawala ang van ni Gavin sa dilim, isang tanong ang naglaro sa isip ni Celestine. Sapat na ba ang hiyang ito para bayaran ang 7 taon ng aking buhay? O ito pa lamang ang simula ng tunay na pagbagsak ng mga Alcantara? Ang gabi bago ang kasal ay tila isang mahaba at madilim na hininga bago ang isang malakas na sigaw. Sa loob ng isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod, dahan-dahang binuksan ni Celestine ang kanyang bag at inilabas ang mga bundle ng pera. Ang tanging naririnig sa paligid ay ang mahinang pagaspas ng mga pakpak ng kuliglig at ang mabigat na paghinga ni Gavin na nakagapos sa isang upuan, puno ng pasa ang mukha at nanginginig ang buong katawan. Ito ang perang kailangan nyo, pakawalan nyo siya. Malamig na utos ni Tine sa mga lalaking nakatayo sa dilim. Hindi siya nagpakita ng kahit anong takot. Ang bawat salita niya ay tila isang utos na hindi maaaring baliin. Nang makalag ang mga tali, agad na bumagsak si Gavin sa sahig at gumapang patungo sa paanan ni Tine. Niyakap niya ang mga binti ng babae. Habang humihikbi ang kanyang mga luha, ay humahalo sa dumi at dugo sa kanyang mukha. Tine, salamat. Akala ko mamatay na ako. Patawarin mo ako kung naging pabaya ako. Iingatan na kita, hindi na kita iiwan. Ikaw ang nagligtas sa akin, ikaw lang ang mahal ko. Tumingin si Tina sa lalaking nasa paanan niya. Isang matinding pandidiri ang gumapang sa kanyang sistema, ngunit hinayaan niyang dumampi ang kanyang kamay sa magulong buhok ni Gavin. Hush Gavin, magpahinga ka na. Kailangan mong maging maayos para sa kasal natin bukas. Ayokong makita ng mga bisita na ganyan ang itsura ng groom ko. Pagbalik nila sa mansyon, dinala ni Tin si Gavin sa kanilang silid. Ang mansyon ay tahimik, ngunit ang bawat sulok nito ay tila bumubulong ng mga lihim na malapit ng sumabog. Nang makaalis ang mga katulong, lumapit si Gavin kay Tin mula sa likuran. Ipinulupot niya ang kanyang mga kamay sa baywang ni Tine at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Bukas magiging asawa na kita, magiging legal na ang lahat. Bulong ni Gavin, ang kanyang hininga ay mainit sa leeg ni Tin. Salamat sa pagtitiwala sa akin, babe. Hinding-hindi mo pagsisisihan na pinili mo ako. Naramdaman ni Tine ang paninigas ng kanyang buong katawan. Ang bawat haplos ni Gavin ay tila isang malapot na putik na dumidikit sa kanyang balat. Ang kanyang sikmura ay bumabaliktad, ngunit pinanatili niyang tuwid ang kanyang likod. Sa harap ng salamin nakita niya ang kanilang refleksyon, isang lalaking mukhang mapagmahal at isang babaeng tila isang magandang estatwa. Dahan-dahang lumingon si Tine at hinawakan ang mukha ni Gavin. Tinitigan niya ang bawat linya ng mukha nito, ang bawat peklat na natamo nito mula sa mga maniningil ng utang. Sa kanyang mga mata, hindi na isang kasintahan ang nakikita niya, kundi isang bangkay na naglalakad, isang taong matagal nang namatay sa loob ng kanyang puso. Oo, Gavin, magiging legal na ang lahat bukas. Tugon ni Tine, ang kanyang boses ay tila isang malamyos na kanta na may nakatagong lason. Nang makatulog si Gavin dahil sa pagod at sa gamot na ipinainom ni Tine, lumakad ang babae patungo sa kabilang silid kung saan nakasabit ang kanyang damit pangkasal. Ang puting tela ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan
tila isang napakalaking anino na naghihintay na lumamon sa kanya. Hinaplos ni Tine ang maselang lace ng damit. Ang bawat tahinyon ay nagpapaalala sa kanya ng 7 taon ng kanyang buhay na itinapon niya sa isang basurang tulad ni Gavin. Para sa kanya, ang damit na ito ay hindi simbolo ng pag-ibig, kundi isang puting kabaong para sa kanyang nakaraan. Umupo siya sa harap ng kanyang vanity mirror. Sa ibabaw ng mesa ay naroon ang kanilang pre-wedding photo na kangiti masaya at tila walang problema. Kinuha ni Tine ang isang lighter mula sa kanyang drawer. Narinig ang mahinang tunog ng mekanismo ng lighter bago lumabas ang isang maliit na apoy. Dahan-dahang inilapit ni Tine ang apoy sa dulo ng larawan. Pinanood niya kung paano dahan-dahang kinakain ng apoy ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Ang itim na abo ay dahan-dahang nalaglag sa ibabaw ng mesa, tila mga labi ng isang pangarap na matagal nang naging abo. Ang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa kanyang mga mata, na ngayon ay wala ng kahit anong bakas ng luha. Wala ng urungan. Ang entablado ay handa na, ang mga tauhan ay nasa kani-kanilang pwesto, at ang huling bida ay handa ng magtanghal. Sa kanyang isip, isa lamang ang tanong na paulit-ulit na tumitibok. Handa na ba silang mawala ang lahat sa gitna ng isang pagdiriwang na akala nila ay simula ng kanilang tagumpay? Ang bawat segundo ay tila isang patalim na dahan-dahang bumabaon sa katahimikan ng gabi. Naghihintay sa pagsikat ng araw na magdadala ng katarungan o mas malalim na pagkawasak. Ang malamig na simoy ng hangin sa Tagaytay ay humahampas sa mga dahon ng pino na tila isang babala na hindi pinapansin ng mga taong naroroon. Sa labas ng isang marangyang resort na nakadungaw sa Taal Lake, ang paligid ay nababalot ng libu-libong puting rosas at mamahaling tela. Ang bawat sulok ay kumikinang sa ilalim ng gintong liwanag ng papalubog na araw. Ito ang kasal na pinakahihintay ng buong Makati, ang pagsasama ng tech heiress na si Celestine Marasigan at ng prinsipe ng mga Alcantara na si Gavin. Sa loob ng holding room, tinitingnan ni Doña Violeta ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang gown na kulay champagne ay puno ng mga kristal na bawat galaw niya ay lumilikha ng mahinang tunog ng pagkiskis ng mga bato. Sa wakas, Gavin Poon, maugong niyang sabi habang inaayos ang kwelyo ng tuksedo ng kanyang anak. Ngayong araw mababawi natin ang lahat ng nawala sa atin. Pagkatapos ng seremonya, ang lahat ng pirma ay magiging legal na. Wala nang makakapigil sa atin. Si Gavin ay nakatayo sa tapat ng bintana, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa loob ng kanyang bulsa. Sa kabila ng marangyang suot, ang kanyang mukha ay maputla pa rin mula sa mga pasa na tinakpan lamang ng makapal na make-up. Masiguraduhin mong walang palpak. Kinakabahan ako. Mula kagabi parang ang lamig ng pakikitungo sa akin ni Tine. Huwag kang praning anak, iritableng sagot ni Violeta. Masyado lang siyang pagod sa preparasyon. Isipin mo na lang ang mga bilyon na malapit nang mapunta sa atin. Smile, Gavin. You are the luckiest man today. Nang magsimula ang musika, ang mga bisita, mga senador, malalaking negosyante, at mga kilalang tao sa lipunan ay nagsimula ng magsiupo. Narinig ang marahang tunog ng biolin na nagsisimulang tumugtog isang malungkot na melodiya na tila hindi angkop sa isang masayang okasyon. Lumakad si Gavin patungo sa dambana, ang bawat hakbang niya ay tila isang pag-akyat sa rurok ng kanyang kasakiman. Sa dulo ng aisle, bumukas ang malaking pinto. Ang lahat ng tao ay napasinghap. Inaasahan nila ang isang dambuhalang ball gown na puno ng mga diamante, ngunit si Celestine ay lumakad ng dahan-dahan sa isang napakasimple at plain na puting seda na damit. Wala siyang suot na kahit anong alahas maliban sa kanyang engagement ring na alam ng lahat ay ang pangako necklace na naging singsing. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang manipis na belo, itinatago ang mga matang wala ng bakas ng init. Sa gitna ng paglalakad, sandaling nagtama ang paningin ni Tine at ni Lolo Ben na nakatayo sa pinakahuling bahagi ng mga upuan. Ang matanda ay bahagyang tumango, isang lihim na hudyat, na ang lahat ng mga dokumento at video ay handa na sa control room. Ang bawat tunog ng takong ni Tine sa marmol na sahig ay tila isang matigas na tibok ng puso na nagbibilang ng nalalabing sandali ng katahimikan. Nang makarating siya sa harap ni Gavin, hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay. Ang kamay ni Tine ay kasing lamig ng yelo. "You look beautiful, babe." Bulong ni Gavin, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isiping makuha na niya ang yaman ng babae. Tumingin si Tine sa likuran ni Gavin kung saan nakaupo si Doña Violeta na may mapanuring ngiti
At sa gilid kung saan nakita niya si Micaela na nagtatago sa likod ng malaking haligi, may hawak na panyo at masamang nakatingin sa kanya. Isang mabilis na kislap ng puot ang dumaan sa mga mata ni Tin bago ito muling naging malamig. Nagsimula ang seremonya. Ang boses ng muksu ay umalingaw-ngaw sa buong hardin, tila isang ritual na walang kaluluwa. Ang hangin mula sa lawa ay dahan-dahang lumalamig nagpapakislot sa mga kandila sa paligid. Celestine Marasigan, tinatanggap mo ba si Gavin Alcantara bilang iyong asawa sa hirap at ginhawa hanggang sa kamatayan? Tanong ng muksu. Ang katahimikan ay tila naging isang mabigat na pader. Ang bawat bisita ay naghihintay. Si Gavin ay dahan-dahang ngumiti, inihahanda na ang kanyang sarili sa pagsasabi ng kanyang I do. Ngunit bago pa makasagot si Tin, ang muksu ay nagpatuloy ayon sa tradisyon. Kung mayroon mang sino man sa inyong naririto ang may sapat na dahilan kung bakit hindi dapat ituloy ang kasalang ito, magsalita ngayon o manahimik habang buhay. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Ang katahimikan ay binasag ng tunog ng dahan-dahang paghakbang ni Celestine pasulong. Binitawan niya ang kamay ni Gavin at humarap sa mga bisita. Inangat niya ang kanyang belo, ipinapakita ang isang mukha na tila isang hukom na handa nang magbaba ng hatol. Ako. Malamig na sabi ni Tinay, ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit umabot sa bawat sulok ng resort. Ako ang tumututol. Ang bawat tao sa loob ng resort ay tila naging estatwa. Ang baso ng wine na hawak ni Doña Violeta ay dahan-dahang nadulas sa kanyang kamay, lumikha ng tunog ng basag na salamin sa sahig, habang ang pulang alak ay kumalat na tila dugo sa puting carpet. Tinay, ano ba itong ginagawa mo? Isang malaking biro ba ito? Maraming tao ang nakatingin. Huwag mo naman kaming ipahiya ng ganito. Ang boses ni Gavin ay nanginginig, nagahalo ang takot at matinding pagkapahiya, habang pilit niyang hinahawakan ang braso ni Celestine. Ngunit mabilis na binawi ni Tinay ang kanyang kamay, ang kanyang tingin ay kasing talim ng isang punyal na itinarak sa gitna ng dambana. Hindi ito biro, Gavin. Ito ang katapusan ng inyong sarswela, malamig na sagot ni Tin. Dahan-dahan niyang kinuha ang mikropono mula sa kamay ng muksu na tila hindi na alam ang gagawin. Humarap si Tina sa mga bisita, sa mga taong kanina lang ay humahanga sa karangyaan ng okasyong ito. Humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat. Inanyayahan ko kayo rito para saksihan ang isang kasal, ngunit mas nararapat ninyong saksihan ang isang paghatol. Isang mabilis na hudyat ang ibinigay ni Tina sa control booth. Biglang namatay ang mga ilaw sa paligid at ang dambuhalang screen sa likuran na dapat sana ay magpapakita ng kanilang love story video ay bumukas. Ngunit hindi mga litrato ng kanilang saya ang lumitaw. Umaling-awngaw sa buong resort ang boses ni Doña Violeta. Pagkatapos nating makuha ang kontrol sa kumpanya niya, pwedeng-pwede mo na siyang itapon. Para lang siyang basang sapatos na gagamitin natin para hindi tayo maputikan. Sinundan ito ng boses ni Gavin. Akala niya mahal ko talaga siya. Hindi niya alam bawat halik ko sa kanya ay may katumbas na presyo. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan, ang tunog ng kanilang mga boses ay tila isang malakas na agos ng tubig na bumabalot sa silid. Nakita ni Tina sa gilid ng kanyang mga mata si Doña Violeta na napatayo ang kanyang mukha. Ay kasing puti ng kanyang belo, ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumalabas. Hindi pa doon natatapos ang lahat. Ang screen ay nagpakita ng mga malilinaw na larawan ni Gavin at Micaela na magkayakap sa loob ng isang madilim na sasakyan, at ang pinaka-importante, ang kopya ng mga dokumento ng merger kung saan makikita ang mga pekeng lagda ni Celestine sa tabi ng selyo ni Micaela Santos. Ang lalaking ito, ang prinsipe na inakala ninyong papakasalan ko, ay isang hamak na magnanakaw at manunugal. Patuloy ni Tinay, ang boses niya ay buo at matatag. Ginamit niya ang tiwala ko para nakawin ang pinaghirapan ko sa loob ng 7 taon, para lamang pambayad sa kanyang mga utang sa Songback at para itustos sa kanyang kabit. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ang malakas na yabag ng mga sapatos mula sa dulo ng aisle. Isang grupo ng mga lalaking naka-jacket na itim ang pumasok, ang mga maniningil ng utang ni Gavin. Hindi na sila mapigilan ng mga security guard. Gavin Alcantara, nasaan ang bilyon na ipinangako mo? Sigaw ng isa sa mga lalaki na nagdulot ng pagtakbo at tili ng ilang mga bisitang babae. Ang dambana na dati ay puno ng puting rosas ay naging isang eksena ng kaguluhan. Lumapit si Tine kay Doña Violeta na ngayon ay pilit na kumakapit sa sandalan ng upuan para hindi bumagsak. And you, Doña Violeta,
tungkol sa mansyong ipinagmamalaki nyo. Hindi na kayo nakatira doon simula bukas. Binili ko ang lahat ng inyong mga utang sa bangko. Ang bawat brick ng bahay nyo, ang bawat kagamitan ay akin na. At ngayong gabi ipinapangako ko sa inyo, wala kayong matutuluyan, kundi ang kalsada. Dahan-dahang napaluhod si Doña Violeta, sa carpeted na sahig ang kanyang mga mata, ay nanlalaki sa gulat bago ito dahan-dahang pumikit, at nawalan siya ng malay. Isang tunog ng pagbagsak ng katawan ang narinig ngunit walang sino man ang lumapit para tulungan siya. Tumingin si Tinay kay Gavin na ngayon ay nakatayo sa gitna ng dambana tila isang basang sisew na pinalilibutan ng mga nagagalit na creditors. Kinuha ni Tinay ang kanyang engagement ring mula sa kanyang daliri. Pinagmasdan niya ang singsing sa huling pagkakataon, ang simbolo ng lahat ng kanyang pagkakamali. Dahan-dahan niyang binitiwan ang singsing sa loob ng baso ng wine na hawak ni Gavin. Narinig ang isang mahinang clink nang tumama ang diamante sa ilalim ng baso. "Diyan ka nararapat, Gavin. Sa ilalim ng basura at kasinungalingan," sabi ni Tine. Ang kanyang tinig ay wala ng galit, tanging isang malalim na pakiramdam ng kalayaan. Ngunit sa gitna ng sigawan at kaguluhan, narinig ang malakas na tunog ng sirena ng mga pulis na mabilis na papalapit sa resort. Ang asul at pulang ilaw ay nagsimulang tumama sa mga bintana, nagbibigay ng babala na ang tunay na paghuhukom ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat asul at pulang ilaw mula sa sasakyan ng mga pulis ay tumatama sa mga puting rosas na tila binabahira ng dugo ang paligid ng dambana. Ang ingay ng mga sirena ay humahalo sa iyak ni Doña Violeta, na dahan-dahang nagigising mula sa kanyang pagkakahimatay. Tanging ang malakas na tibok ng puso ni Celestine ang nananatiling kalmado sa gitna ng unos. "Gavin Alcantara, Micaela Santos at Doña Violeta Alcantara, inaaresto namin kayo sa kasong large-scale fraud, falsification of public documents at syndicated estafa." Ang boses ng opisyal ng pulisya ay umalingaw-ngaw sa buong resort, matatag at walang kinikilingan. Narinig ang tunog ng bakal na naglock sa mga kamay ni Gavin. Ang lalaking dati ay tinitingala bilang isang matagumpay na negosyante, ay nakayuko ngayon, ang kanyang buong katawan ay nangangatog habang pilit na itinatago ang kanyang mukha mula sa mga kamera ng mga bisitang kanina lamang ay kaibigan nila. "Tine, makinig ka. Pinilit lang ako ni Mama, siya ang may gusto ng lahat ng ito." Sigaw ni Gavin, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at kawalang hiyaan habang kinaladkad siya ng mga pulis. "Patawarin mo ako, babe, mahal kita. Huwag mo akong iwan dito." Tumingin si Tina sa kanyang dating mapapangasawa. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na pagod. "Ang pag-ibig ay hindi nagnanakaw, Gavin. Ang pag-ibig ay hindi pumapatay ng dangal para lamang sa pera. Ang huling halik na ibinigay ko sa iyo ay ang huling pagkakataong naramdaman ko ang awa. Ngayon, wala na." Sa kabilang dulo, si Micaela Santos ay pilit na kumakawala sa hawak ng mga pulis. Ang kanyang mamahaling damit ay nagusot na, at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. "Wala kayong ebidensya, bank officer, ako alam ko ang batas. Hindi niyo ako pwedeng ikulong ng walang matibay na pruweba." Dahan-dahang lumapit si Lolo Ben sa gitna ng grupo, bitbit ang isang itim na folder at ang lumang recorder mula sa bodega. "Mayroon kaming ebidensya, Micaela. Hindi lang ang tungkol sa mga dokumento ng bangko. Mayroon kaming ebidensya tungkol sa pagkamatay ni Maria at ng dating asawa ni Violeta." Nang marinig ang pangalan ni Maria, biglang tumigil sa pagwawala si Doña Violeta. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang bawat kulubot sa kanyang mukha ay tila lumalim habang nakatingin kay Lolo Ben. "Ikaw, ang matandang hardinero, paano mo nalaman?" "Ako ang ama ni Maria Violeta." Ang boses ni Lolo Ben ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. 10 taon akong naghintay. 10 taon akong naglinis ng inyong dumi habang hinihintay ang araw na ito. Ngayon ang katarungan para sa anak ko at para kay Tine ay dumating na." Narinig ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa marmol na sahig, habang isa-isa silang isinasakay sa mga sasakyan ng pulis. Ang mga bisita ay nagsimula ng mag-alisa ng kanilang mga bulong, ay tila isang malakas na hangin na tumatangay sa mga labi ng isang marangyang pangarap. Ang resort na kanina lamang ay puno ng liwanag ay dahan-dahang nababalot ng katahimikan. Naiwan si Celestine sa gitna ng dambana. Ang kanyang puting seda na damit ay bahagyang hinahampas ng malamig na hangin ng Tagaytay. Tiningnan niya ang mga basag na kristal sa sahig, ang mga natapong alak, at ang mga puting rosas na ngayon ay tila mga tuyong dahon na lamang.
Dahan-dahan siyang lumapit kay Lolo Ben at niyakap ang matanda. Wala silang sinabi ngunit ang bawat patak ng luha na dumadaloy sa kanilang mga pisngi ay nagsasabi ng lahat ng sakit at sakripisyong pinagdaanan nila. Ang katarungan ay hindi laging matamis. Minsan ito ay kasing pait ng abo ngunit ito ang tanging paraan para makahinga muli ng maluwag. Nang paalis na si Tina, lumapit sa kanya ang manager ng resort at may iniabot na isang maliit na card na nakalagay sa isang bouquet ng puting lila. Miss Marsigan, may nagpapabigay po nito para sa inyo. Kanina pa po ito iniwan sa reception. Binuksan ni Tina ang card. Walang mahabang mensahe, tanging isang pangalan at isang maikling pangungusap sa wikang Tagalog. Ang gabi ay matatapos din at ang liwanag ng umaga ay para lamang sa mga matatapang. A. Tumingin si Tina sa madilim na kalsada kung saan nawala ang mga sasakyan ng pulis. Isang misteryosong pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Sino si A at bakit tila binabantayan nito ang bawat hakbang niya sa gitna ng dilim? Ang lahat ay tapos na, ngunit sa kanyang puso, alam ni Celestine na ito pa lamang ang unang pahina ng kanyang bagong simula. Isang simula kung saan ang kanyang pangalan ay hindi na kailanman maidudugtong sa kasinungalingan. Ang unang sinag ng araw sa Tagaytay ay dahan-dahang gumapang sa ibabaw ng lawa, binabalot ang mundo ng isang kulay kahel na liwanag na tila nagbibigay ng bagong pag-asa. Nakatayo si Celestine sa balkonahe ng resort, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malawak na abot-tanaw. Wala na ang mabigat na belo, wala na ang mapagpanggap na ngiti. Ang bawat hininga niya ngayon ay malalim at payapa, malayo sa mga pader ng mansyong naging kulungan ng kanyang mga pangarap. Sa loob ng isang buwan, maraming bagay ang nagbago. Ang mansyon ng mga Alcantara ay formal nang naibenta at ang bawat sentimong nakuha mula rito ay inilaan ni Tina para sa pagtatayo ng Marasigan Foundation, isang ampunan at sentro para sa mga batang ulila na gaya niya. Ayaw niyang may ibang bata pang lumaki na uhaw sa pagmamahal hanggang sa maging bulag sa mga huwad na pangako. Hihahanda na ang sasakyan. Oras na para sa ating pag-alis. Ang boses ni Lolo Ben ay malambot at puno ng katahimikan. Lumingon si Tina at ngumiti. Kinuha niya ang mga gamit ng matanda. Dinala niya si Lolo Ben sa isang malawak at payapang trangka sa Batangas, kung saan malayo sa ingay ng lungsod at sa mga alaala ng pamilyang Alcantara. Doon mabubuhay ang matanda nang may dangal bilang pasasalamat ni Tina sa pagiging tunay na pamilya nito sa kanya sa gitna ng unos. Salamat Lolo Ben, dahil sa iyo nahanap ko ang lakas na tumayo muli, bulong ni Tina habang nakatingin sa mga lunti ang bukid. Bago tuluyang bumalik sa Makati, dumaan si Tina sa piitan kung saan nakapiit si Gavin. Ang silid ay madilim, may amoy ng kalawang at luma. Nakita niya si Gavin sa likod ng mga rehas. Ang lalaking dati ay laging mabango at maayos ang suot, ay nakasuot na ngayon ng kulay kahel na uniforme, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay lubog at walang buhay. Tina, bumalik ka. Alam ko hindi mo ako kayang tiisin. I-withdraw mo ang mga kaso please. Gagawin ko ang lahat, magiging alipin mo ako. Huwag mo lang akong hayaang mabulok dito. Ang boses ni Gavin ay paos, tila isang sirang plaka, na pilit inuulit ang mga salitang wala ng halaga. Tinitigan siya ni Tina ng matagal. Walang galit, walang pait, tanging isang malalim na pagkaunawa sa kawalan ng taong nasa harap niya. Hindi ako narito para magpatawad, Gavin. Narito ako para magpaalam. Ang 7 taon na ibinigay ko sa iyo ay sapat na bayad para sa lahat ng aral na natutunan ko. Hindi ka na parte ng kwento ko. Isa ka na lang mantsa na binura na ng panahon. Tumalikod si Tina habang naririnig ang pagsigaw at pagmamakaawa ni Gavin na unti-unting humihina sa bawat hakbang niya palayo. Sa labas ng piitan, ng hangin ay sariwa. Huminga siya ng malalim, dinaramdam ang bawat hibla ng kanyang kalayaan. Nang makarating siya sa kanyang opisina sa Makati, ang lahat ng kanyang mga empleyado ay nakatayo at sabay-sabay na nagpalakpakan. Walang sinasabi ang mga ito, ngunit ang respeto sa kanilang mga mata ay higit pa sa anumang merger o kontrata. Lumakad si Tina patungo sa kanyang desk kung saan naroon ang isang bouquet ng puting lila, ang paborito niyang bulaklak na tanging iilang tao lamang ang nakakaalam. May kalakip itong card. The throne looks better with only a queen on it. See you at the gala tonight, Celestine. Antonio. Napangiti si Tina. Si Antonio ang misteryosong A na tahimik na tumulong sa kanyang mga abogado para mapabilis ang pag-freeze sa mga offshore accounts ni Gavin. Isang dating kakumpetensya sa negosyo na noon
ay hindi niya pinapansin ngunit napatunayang may mas malalim na malasakit kaysa sa lalaking inakala niyang mahal niya. Dinala ni Tine ang buke sa kanyang bintana, nakatanaw sa mga ilaw ng lungsod na nagsisimula ng kumislap. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at sa isang pindot lamang binura niya ang lahat ng mga larawan mensahe at alaala ni Gavin. Ang huling bakas ng kanyang nakaraan ay naglaho sa digital na mundo gaya ng paglalaho nito sa kanyang puso. Lumakad siya palabas ng opisina, ang kanyang mga hakbang ay matatag at puno ng kumpiyansa. Ang gabi ay madilim, ngunit ang liwanag sa loob ni Celestine Marasigan ay sapat na para ituro ang daan patungo sa isang kinabukasan na siya mismo ang susulat. Ang kabanata ng pagiging biktima ay tapos na. Ngayon ang tunay na reyna ay handa ng mamuno sa kanyang sariling buhay. Lumipas ang 1 taon, ang mga alaala ng gabi ng naudlot na kasal sa Tagaytay ay tila mga anino na lamang na dahan-dahang tinangay ng hangin. Ngayon sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw sa hardin ng Marasigan Foundation, ang tanging naririnig ay ang masayang tawanan ng mga bata at ang banayad na pagaspas ng mga dahon sa paligid. Nakatayo si Celestine sa gitna ng mga bata, nakasuot ng isang simpleng damit na kulay asul. Wala na ang bigat sa kanyang mga balikat, wala na ang kaba sa kanyang dibdib. Sa bawat yakap ng isang batang ulila, nararamdaman niya ang tunay na kahulugan ng salitang pamilya. Natutunan niya na ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng dugo o ng isang pirmadong kontrata ng kasal, kundi sa pamamagitan ng katapatan, respeto, at wagas na pagmamalasakit. Hija, tignan mo sila. Ang bawat ngiti nila ay katumbas ng lahat ng sakripisyo mo. Ani Lolo Ben na nakaupo sa isang silya sa ilalim ng puno, hawak ang kanyang tungkod. Ang matanda ay tila mas bata at mas malakas ngayon malayo sa pagod na anyo niya noong naninilbihan pa sa mga Alcantara. Salamat Lolo Ben, dahil sa inyo natutunan kong ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan, sagot ni Tine habang lumalapit sa matanda. Natutunan kong patawarin ang aking sarili. Patawad dahil hinayaan kong maging bulag ako sa loob ng 7 taon. Ngunit ang pagpapatawad na yon ang nagbukas ng pinto para sa aking tunay na kalayaan. Hindi na nagtanong si Tine tungkol sa balita kay Gavin at Doña Violeta. Ang huling narinig niya ay ang pagkakahatol sa kanila ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang kanilang pangalan ay naging isang babala sa lipunan, isang halimbawa ng kung paano lalamunin ng sariling kasakiman ang isang tao hanggang sa wala nang matira. Para kay Tine sila ay bahagi na ng isang madilim na kabanata na matagal na niyang isinara at itinapon ng susi. Habang lumulubog ang araw, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate ng foundation. Lumabas mula rito ang isang lalaki, si Antonio. Hindi siya lumapit ng mabilis. Sa halip na natili siya sa malayo, binibigyan si Tine ng espasyong hininga na hindi kailanman ibinigay ni Gavin. Lumakad si Tine patungo sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga paningin, naramdaman ni Tine ang isang kakaibang uri ng init, isang kilig na hindi nagmumula sa mga mabulaklak na salita, kundi sa seguridad at respeto. Dahan-dahang inabot ni Antonio ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Tine ng may pag-iingat. Ang haplos na iyon ay hindi nagmamay-ari, hindi nagnanakaw. Ito ay isang tahimik na pangako ng pagsama sa bawat hakbang ng hinaharap. Ready for the gala, Celestine Kyo? Tanong ni Antonio, ang boses ay malalim at puno ng paghanga. Ready, nakangiting sagot ni Tine. Tumingala si Celestine sa langit na ngayon ay puno ng mga bituin. Naunawaan niya na ang bawat sugat sa kanyang puso ay nagsilbing marka ng kanyang katatagan. Ang pag-ibig ay hindi kailangang maging isang sakripisyo ng sariling dangal. Ang tunay na pag-ibig ay ang paghahanap sa sarili habang kasama ang isang taong nirerespeto ang iyong pagkatao. Sa huling pagkakataon, lumingon si Tine sa kanyang foundation sa kanyang bagong tahanan. Ang pangarap na abo ay wala na. Ang tanging natira ay ang isang buhay na binuo mula sa katotohanan, katarungan, at isang pag-ibig na malaya at totoo. Ang reyna ay wala ng korona na gawa sa ginto, ngunit ang kanyang dangal ay kumikinang na mas maliwanag kaysa sa anumang diamante. Si Celestine Marasigan ay hindi na isang biktima. Siya na ang sumusulat ng sarili niyang tadhana sa bawat tibok ng kanyang puso at sa bawat hakbang patungo sa liwanag.